Good morning, my dear brothers and sisters. At magandang umaga po sa inyong lahat na sumusubaybay sa atin sa kanilang mga tahanan, sa opisina o maging sa mga sasakyan. Mga minamahal kong kapatid, hindi ko po pinalitan ang mga pagbasa sa misang ito dahil sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Talaga lang swak na swak ang mga salita ng Diyos na ipinahayag. Ito talaga ang mga pagbasa ngayong ika-25 linggo sa karaniwang panahon. At ano po yung itinuturo sa atin ng mga pagbasa ngayon na angkop sa mga nangyayari sa ating bansa ngayon? Ang una po ay ito. Sa mga pagbasa, sa unang pagbasa at sa Ebanghelyo lalo na, sinasabi sa atin, nakikita ng Diyos ang lahat. Alam ng Diyos ang mga nangyayari. Sa unang pagbasa, halimbawa, mula kay Propeta Amos, tinutuligsa ni Propeta Amos o tinutuligsa ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Amos yung mga mayayaman na ginagamit ang kanilang kayamanan para manglamang. Sabi nga dito, hindi sila makapaghintay. Nagtatanong sila, when will the new moon be over that we may sell our grain and the Sabbath that we may display the wheat? Inip na inip sila, hindi pa dumadating ang ani. Sapagkat yung aning iyon ang magpapayaman lalo sa kanila at magpapahirap naman sa mga tao. And then, may sinabi sa unang pagbasa sa bandang wakas, sabi, the Lord has sworn by the pride of Jacob, never will I forget a thing they have done. Hindi ko kalilimutan ang ginawa nila. So sa makatwid, sa unang pagbasa, ipinapaalaala sa atin, nakikita ng Diyos ang mga nangyayari. Maaaring hindi siya kumikilos agad-agad, pero merong tamang panahon. At sa Ebanghelyo, tungkol sa parabola o talinghaga ng isang tusong katiwala. Sabi noong mayaman na pinatawag yung kanyang katiwala, sabi niya, what is this I hear about you? Ano itong nababalitaan ko tungkol sa iyo? Ano itong naririnig ko tungkol sa iyo? Inuubos mo ang aking ari-arian. Pinagkatiwalaan kita. Pero anong ginagawa mo? So again, mga minamahal kong kapatid, kung larawan ito ng Diyos na humihingi ng pagsusulit, yung tao sa Ebanghelyo, yung mayaman sa Ebanghelyo, sa talinghaga, nalalaman ang nangyayari. Wala tayong maikukubli sa Diyos. Wala tayong maitatago sa Panginoon. Hindi man siya kikibo, kikilos siya. Hindi man siya magsasalita, kikilos siya sa tamang panahon. Kaya nga tingnan nyo, nitong mga nakaraang linggo at buwan, hinayaan ng Diyos ang mga malalakas na bagyo na naging dahilan ng pagbaha. At yung pagbahang iyon ang nag-ungkat sa mga ghost projects. Yung mga pagbahang iyon ang nagbuklat sa mga katiwaliang nangyayari. So sa makatwid, mga minamahal kong kapatid, pinatutunayan lang, alam ng Diyos ang mga nangyayari
at kikilos siya sa tamang panahon. Pero ang pangalawa na ipinapaalaala sa atin ng mga salita ng Diyos ay ito, yung tinatawag sa Ingles na accountability. Sabi noong may-ari, nung mayaman, doon sa kanyang katiwala, pinagkatiwalaan kita. Hindi ka naging tapat sa aking pagtitiwala sa iyo. Pananagutin kita. Magsulit ka. Ibigay mo sa akin ng report. At pagkatapos nun, tatanggalin na kita sa trabaho. Alam niyo, mga minamahal kong kapatid, ilagay natin bilang mga Pilipino ang sarili natin doon sa mayaman, doon sa may-ari. Ang isang sa mga responsibilidad at tungkulin ng Pilipino ay panagutin ang mga pinuno ng bayan. Yan ang sigaw natin ngayon. Yan ang dahilan kung bakit may mga protesta sa Luneta at sa EDSA. Galit na ang tao, pagod na ang tao, may dapat managot. May dapat managot. At mga minamahal kong kapatid, paalaala lang, ang kilos protesta, hindi dapat nagsisimula lamang ngayon. Ang paghingi ng pananagutan bilang karapatan nating mga Pilipino ay nagsisimula sa araw ng eleksyon. Ibinibigay sa ating mga kamay sa araw ng eleksyon ang kapangyarihang pumili ng ating mga pinuno. Tanong ko kayo, proud ba kayo sa ibinoto niyong noong nakaraang eleksyon? Proud ba kayo sa mga binoto nyo noong presidential elections? Proud ba kayo sa mga pinili ninyong mga governors at mayors? Proud ba kayo sa mga inihalal ninyo? Yun, mga minamahal kong kapatid, doon nagsisimula ang ating tungkulin, ang piliin ang mga dapat nating pinuno. Kung boboto ka dahil lamang nakita mong magaling sumayaw no? Magaling magsalita magaling magpatawe. O kaya naabutan kayo ng 1,000, binoto nyo na. Tignan ninyo, ang balik niyan sa atin dahil sa mali tayo ng pinipiling pinuno. At yung mga pinunong pinipili natin ay hindi nagiging tapat, sinong nahihirapan? Tayo. Sinong lumulubog sa tubig ng baha? Tayo. Kanginong anak ang hindi makapasok sa maayos na paaralan? Tayo. Sino ang hindi makakuha ng gamot sa mga ospital na panggobyerno, public hospitals? Tayo. You see, that is sometimes what we forget. When we choose the wrong leaders, it is us who will suffer. My dear brothers and sisters, as Filipinos, we have the task, we have the role and responsibility to hold our officials accountable. At kapag napatunayan nating hindi niya ginagawa ang kanyang tungkulin, tama na. Alisin na. Ipakulong na. Yun ang hinihintay ko Dumating ang araw na merong makukulong na politiko dahil sa hindi niya paggawa ng ipinagkatiwala sa kanya. Kung ang Panginoon ay humihingi ng pagsusulit sa atin, ganun din naman, tayo bilang mamamayang Pilipino
ay may tungkuling hingan ng pagsusulit ang mga pinuno natin. Tandaan natin, hindi tayo ang may-ari. Hindi sila ang may-ari. Sila at tayo ay katiwala lamang. Lagi kong sinasabi, naniniwala ako na pag humarap sa pagdating ng ating kamatayan, pag humarap tayo sa Diyos, ang isa sa mga itatanong sa atin na ito, marami akong ipinagkatiwala sa iyo. Ano ang ginawa mo sa ipinagkatiwala ko sa iyo? When we face the Lord, we will do our reporting. And I wonder, what are we going to say to the Lord? Nakikita ng Diyos ang lahat at hihingan niya ng pagsusulit ang lahat sa tamang panahon. Amen.